Ito na. At sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sino man sumampalataya at mabutismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Amen. So, batay sa binasa natin sa aklat ng Marcos, chapter 16, 1-15. Yung title ng preaching ngayon ay ang muling pagkabuhay ni Jesus. Amen. So, yung araw na ito ngayon ay napakahalaga para dito sa bansa na ito dahil itong araw na ito ay araw ng pagkabuhay. Para sa atin sa bansa natin natapos na yung Holy Week. Pero dito sa South Korea, ito yung pinaka-araw na muling pagkabuhay. Itong linggo na ito. So, mga kapatid, sa buhay natin bilang mga mananampalataya, paano ba natin i-celebrate yung muling pagkabuhay ni Kristo? So sabihin natin sa ating kapatid, si Jesus ay buhay. So sa buhay natin bilang mga mananampalataya, paano ba natin i-celebrate yung muling pagkabuhay ni Kristo? Kung sa ibang bansa, ginagawa nila sa atin, sa bansa natin, yung pag-celebrate, andun yung penitensya, di ba? Ginagawa nila yun, pag-celebrate para sa pag-alala ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Pero para sa mga Kristiyano, paano ba natin i-celebrate ang muling pagkabuhay ni Kristo? Alam natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay buhay. Naparito ang ating Panginoon upang mag-alay ng buhay para sa ating ng mga makasalanan. Pero, paano ba natin i-celebrate ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo? So sa buhay natin, kung tatanungin ko kayo, sa inyong pananampalataya, mga kapatid, kailan yung huling na naalala nyo na nakatulog kayo na punong-puno kayo ng kapayapaan sa puso ninyo? Kailan yung huli na gumising kayo na masaya, yung damdamin ninyo? Kailan yung huling na naramdaman ninyo sa puso niyo na punong-puno kayo ng alalahanin? Kailan yung huling pagkakataon na naalala ninyo na umiyak kayo dahil na-realize ninyo na kayo isang makasalanan? Kailan yung huling na pagkakataon na natatandaan ninyo na nagsisi kayo sa sobrang pagsisisi ninyo sa inyong mga kasalanan, na alam ninyo na kayo ay makasalanan, tumangis kayo ng sobra-sobra dahil sa mga pagkakasala ninyo? Kailan yung time na naalala ninyo na napuspos kayo ng Holy Spirit? Tapos nagpupuri kayo sa Panginoon ng buong ibinibigay niyo yun, the best na papuri para sa Kanya. Kailan yung time na naalala ninyo yung na umaawit kayo sa Panginoon sa sarili nyong lyrics na kahit walang ibang kanta, kundi lyrics lamang ninyo, inaawitan ninyo ang Panginoon. Kasi napupuspos kayo ng Holy Spirit. Kailan yung time na naalala ninyo na malamig ka na hindi mo nararamdaman yung pagkilos ng Holy Spirit, hindi mo na napipil yung Holy Spirit sa puso mo? Alam niyo kung bakit ko tinatanong ito sa inyo? Kasi ang mga taga-salibutan, isang beses sa isang taon lang nila sineselebrate ang muling pagkabuhay ni Kristo. Pero tayo, naalala ba natin na si Kristo'y buhay? Baka tanungin ninyo ang sarili ninyo, baka patay na yung pananampalataya natin. Baka hindi na natin nararamdaman yung Holy Spirit sa puso natin. Baka yung pakiramdam natin ngayon ay katulad na lamang ng taga-salibutan na minsan lang sa isang taon i-celebrate yung muling pagkabuhay. Baka yung pananampalataya natin ay nanlalamig na. Wala na yung dati. Wala na yung dating mainit tayo. Wala na yung dati na nananabik tayo sa salita ng Diyos. Wala na yung dati na malakas tayo sa pananalangin. Wala na yung dati na feel natin yung presence ng Holy Spirit. Kaya nga mga kapatid, paano ba natin i-celebrate yung muling pagkabuhay ni Kristo bilang mga mananampalataya? Tayong lahat ay muling nabuhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ibig sabihin, hindi na tayo mga patay. Tayo ay mga buhay na sa harapan ng ating Panginoon. Pero, bilang mga mananampalataya, kailan dumarating yung kamatayan para sa atin? Ito yung panlalamig natin sa pananampalataya.
Pero dapat bilang sa mananampalataya, nananatiling buhay si Kristo sa buhay natin. Dapat nananatiling buhay si Kristo sa puso natin. Dapat nananatili si Kristong buhay sa pamamagitan ng pamumuhay spiritual. Pero paano kung hindi na natin ginagawa ang mga bagay na iyon? Masasabi natin na dati na lamang ang mga bagay na iyon. Katulad ng pag-celebrate ngayon ng mga taga-salibutan, minsan na lang sa isang taon. Minsan na lang sa isang taon na maramdaman natin na manumbalik tayo sa ating Panginoon. Dapat everyday, nararamdaman natin na si Kristo'y buhay sa buhay natin. Dapat everyday, hindi tayo nagsasawa na maramdaman yung presence ng ating Panginoon. Dapat everyday, sineselebrate natin ang muling pagkabuhay ni Kristo. Hindi lang yung dapat, minsan lang sa isang taon. Dapat everyday, nararanasan natin sa buhay natin si Kristo. Alam nyo, kung hindi pa ninyo nararanasan ng Panginoon, kailan? Kailan ninyo isisik ang Panginoon sa buhay ninyo? Kailan ninyo marirealize na kayo isang makasalanan? Kailan ninyo hahanapin ang Panginoon? Kailan ninyo tatanggapin ang ating Panginoong Jesucristo na si Kristo'y namatay sa krus para sa atin upang tayo mapatawad sa ating mga pagkakasala? Kung hindi nyo pa nararanasan ang ating Panginoon sa buhay ninyo, dapat ninyong hanapin ang ating Panginoon. Madalas, sinasabi natin sa mga ibang tao, sa mga walang pananampalataya, hayaan na lang natin sila. Darating din yung time para sa kanilang lahat. Hayaan na lang natin sila na baguhin sila ng Panginoon. May time para sa kanila. Kaya yung tendency nun, hindi na natin ipinapahayag ang magandang balita sa ibang tao. Kasi nga, iniisip natin, darating yung time para sa kanila. Nababaguhin din sila ng ating Panginoon. Pero alam niyo, maling pananaw iyon. Maling pananaw yung ganung bagay na sasabihin natin na darating yung time para sa kanilang lahat. Alam niyo kung bakit? Kasi, noong time na nilikha ng Diyos ang tao, nilikha niya ito sa wangis niya. Nilikha niya ito ayon sa kanyang larawan. Noong nilikha ng Diyos yung tao, bago magkasala ang tao, pinagbilinan ng Diyos yung si Adan at si Eva. Ibinigay na niya ang kanyang kautusan bago pa sila magkasala. Ibig sabihin, nag-preach na ang ating Diyos sa tao bago pa man magkasala. Pero choices ng tao na tanggapin yung salita ng Diyos o i-reject. Ang ibig ko sabihin dito, huwag natin sabihin na darating yung time para sa kanila kung hindi naman natin ipinapahayag ang magandang balita sa kanila. Sasabihin natin, ipag-pray na lang natin sila. Bakit mo sila ipagpe-pray? Kinakailangan muna ipahayag mo muna yung magandang balita. Saka mo ipag-pray yung kaluluwa na iyon. Na sa gayon, choices niya kung tatanggapin niya magandang balita o hindi. Ganon din kay Adan at Eva. Nagpahayag muna ang Diyos sa kanila patungkol sa kasalanan. Choices ni Adan at Eva na tanggapin yung kautusan na yun. Dahil choices nilang hindi tanggapin yung utos ng Diyos, pinili nila ang kasalanan. So tayo mga mananampalataya, dapat bago nating isipin na darating yung time para sa kanila, dapat munang ipahayag muna natin yung magandang balita sa kanila. Saka natin sabihin, ipagpe-pray natin sila. At darating yung time na babaguhin sila ng Panginoon. Pero sa tao, dahil 2,000 years ago, naparito ang ating Panginoon, ginawa na niya yung part niya para sa atin. Ginawa niya, wala pa tayo sa mundong ito. Wala pa tayo sa mundong ito, ginawa na ng Panginoon ang para sa atin. Nag-alay ng buhay ang ating Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang kagandahang loob. Nag-alay si Kristo ng dugo para tayo mapatawad sa ating mga pagkakasala. Nilinis niya na tayo. Tinubos tayo mula sa kasalanan sa kamatayan sa impyerno. Ginawa iyon ng Panginoon. Nilinis tayo sa ating mga pagkakasala. Sabi nga niya sa episode chapter 1 verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo. At sa gayon, ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganon kadakila ang kanyang kagandahang loob. Ginawa na nga ng Diyos yung part niya para sa atin. Ngayon, tayo, tinatanggap ba natin ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin? Tinatanggap ba natin si Kristo sa buhay natin? Naniniwala ba tayo sa ating Panginoon? Na ang ating Panginoon ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. At muling nabuhay, tanda ng ating
kapatawaran sa ating mga pagkakasala? Tinatanggap ba natin ang ating Panginoon? Hindi niyo ba alam na tayo'y kaisa rin? Nung time na yun ng ating Panginoon ay may pako sa krus. Dahil sa ating mga kasalanan, naging parte tayo. Hindi lang mga Hudyo ang nagpapako sa krus sa ating Panginoon, kundi parte tayo ng buhay na iyon na tayo man dahil sa ating mga kasalanan. Si Kristo'y namatay at nag-alay ng dugo para sa ating mga pagkakasala. Pero tayo man lahat ay naging parte din para sa kapatawaran ng lahat ng ating mga pagkakasala. Ng ating Panginoong Jesucristo ay mag-alay ng buhay para sa atin. Tayong lahat ay naging parte ng kapatawaran ng lahat ng ating mga pagkakasala. So sinasabi yan sa aklat ng Isaiah 53, verse 5-6. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanyang kaparsang tayo ang dapat tumanggap. So mga kapatid, yung kaparsang tayo dapat ang tumanggap, ginawa na iyon ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo'y pinatawad na sa lahat ng ating mga pagkakasala. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, tayong lahat ay luminis na sa ating mga karumihan. So mga kapatid, tinubos na tayo ngayon sa ating mga pagkakasala at ang dugo mismo ni Kristo ang inihandog para sa atin sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So si Kristo mismo ang naging kabayaran ng ating mga pagkakasala. Kaya nga sinasabi niya, ipinataw ni Yahweh ang kaparsang tayo sana ang dapat tumanggap. Kaya nga mga kapatid, hindi mo mararanasan sa buhay mo si Kristo hanggat hindi mo hinahanap si Lord. Hindi mo, lalong hindi mo mararanasan ng ating Panginoon o mararamdaman hanggat hindi mo pinagsisisihan ng iyong mga kasalanan. Hanggat hindi mo nare-realize na ikaw ay isang makasalanan. Hindi mo mararanasan sa buhay mo si Lord. So anong dapat mong gawin? Kinakailangan mo munang i-accept sa buhay mo si Kristo. Kinakailangan mo munang i-accept sa sarili mo na ikaw ay isang makasalanan. Kinakailangan mo munang i-accept na dapat ka magsisi sa iyong mga pagkakasala. Kinakailangan mo ang ating Panginoon para ikaw ay mabuhay muli sa huling araw. So tayo mga kapatid, kaya nga sinasabi niya dito sa aklat ng 1 chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So tayong lahat ay binibigyan ng Panginoon ng karapatang maging anak niya. Sa paanong paraan? Sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay tinubos na tayo sa ating mga pagkakasala. Kailangan na lang natin gawin ay manampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Upang sa gayon maging ganap tayong maging mga anak ng Diyos. Kaya nga sinasabi niya, ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang ang mga manalig sa akin ay huwag nang manatili sa kadiliman. Kaya nga mga kapatid, bakit nahihirapan tayo sa buhay? Bakit hirap na hirap tayong lumakad sa harapan ng ating Panginoon? Sinasabi natin, nagsisi naman ako. Pero sinasabi ng Panginoon, ako'y naparito bilang ilaw sa sanlibutan. Nang sa gayon, hindi na ang sino manalig sa akin na hindi na lumakad sa kadiliman. Pero bakit? Sinasabi natin, ginagawa ko naman ang lahat, pero parang walang pagbabago. Alam niyo kung bakit? Dahil hindi niyo sinusurrender ang lahat sa Panginoon. Hindi niyo lahat sinusuko sa harapan ng Panginoon ang lahat. Kung may mga problema kayo, kung may mga dinaranas kayong mga pagsubok, isuko niyo lahat sa Panginoon. Isuko niyo lahat ng mga bagay na magtiwala kayo sa Panginoon. Sabi nga niya, once na nanalig ka sa akin, hindi ka nalalakad pa sa kadiliman. Ibig sabihin, ano man ang mga pagsubok sa buhay mo, ano man ang hadlang ng mga dyablo sa buhay mo, kasama mo ang Panginoon, yung liwanag na yan, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Pero dahil hindi mo isinusuko lahat sa Panginoon, hindi mo sinasabi lahat sa harapan ng Panginoon, ayaw mong isurrender lahat ng mga kasalanan mo sa harapan ng Panginoon, nananatili ka sa kadiliman. Hindi ka makalakad na maayos sa harapan ng Panginoon. Kasi nga ayaw mong isurrender ang lahat.
Hindi, sabi nga ng Panginoon, hindi ako humahatol sa taong dumirinig ng aking salita, ngunit ayaw namang sumunod dito. Sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ng salibutan, kundi upang iligtas ito. May ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipinapahayag ko, hahatol sa kanila sa huling araw. Kaya nga nandito kayo ngayon. Pinapakinggan ninyo ang magandang balita ng ating Panginoon. Nais ng Panginoon na bigyan kayo ng liwanag sa inyong buhay. Pero bakit ayaw ninyong tanggapin ang magandang balita? Bakit ayaw ninyong paniwalaan ang salita ng Diyos? Dahil ayaw ninyong isurrender ang lahat sa Panginoon. Nandito tayo para pakinggan ang mensahe ng Panginoon. Pero ayaw nating tanggapin na tayo tinutuwid ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nga nananatili tayo sa kadiliman kasi nga hindi natin tinatanggap ang magandang balita ni Kristo. Hindi natin ina-accept yung mga kamalian na meron tayo. Sa pamamagitan ng magandang balita, tinutuwid tayo sa ating mga pagkakasala. Nandito tayo ngayon sa harapan ng ating Panginoon para humingi ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala. Nandito tayo para bigyan kayo ng liwanag ng Panginoon. Pero bakit wala pa rin ang liwanag sa buhay ninyo? Kasi nga, ayaw ninyong isuko ang lahat. Ibig sabihin, wala pa rin sa puso niyo si Kristo. 2,000 years ago, ang Panginoon ay naparito at muling nabuhay. Pero hanggang ngayon, ang inyong pananampalatay patay pa rin sa harapan ng Panginoon. Dahil hindi niyo ina-accept ang magandang balita. Kaya nga mga kapatid, kung hindi kayo namumuhay sa salita ng Diyos, ang inyong pananampalatay patay pa rin sa harapan ng Panginoon. Si Kristo'y buhay na. Nabuhay ang ating Panginoon, hindi patay. So yung muling pagkabuhay ni Kristo ay dapat tayong mga mananampalataya ay nakikita sa pamumuhay natin. Kaya nga sinasabi ng Biblia, kapag ang isang pananampalataya ay walang kalakap na gawa, ito'y patay. So ibig sabihin, si Kristo'y patay sa inyong buhay. Hindi patay si Kristo, kundi kayo ang patay, ang pananampalataya ninyo. So kinakailangan ipakita ninyo sa inyong pamumuhay na si Kristo'y buhay. Sa paanong paraan? Sa inyong mga gawa. Ipakita ninyo sa inyong mga gawa na si Kristo'y buhay. Kinakailangan niyo i-accept ang magandang balita ni Kristo. Na sa gayon yung liwanag ay sa inyo. Kaya nga mga kapatid, kaya nga ipinapahayag ang magandang balita tungkol kay Kristo upang ikaw ay sumampalataya. Yan ang layunin ng pagpapahayag ng magandang balita na sa gayon kayo ay maligtas. Pero sa kabila ng narinig mong magandang balita, paano kung hindi mo tanggapin at paniwalaan ang salita ng Diyos? Paano yun? Kaya nga sinasabi ng Mateo chapter 22 verse 14, maraming tinawag ngunit kakaunti ang pinili. Hindi ibig sabihin nandiyan ka, nakaupo ka. Ikaw ay mapapabilang na sa karinang langit. Hindi ibig sabihin nasa ministry ka, makakapunta ka na ng langit. Ang sabi ng Panginoon, maraming tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Ibig sabihin, hindi lahat na nandito, hindi lahat ng Kristiyano ay mapapapunta ng langit. Kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Napakahalaga. Yung may sasabuhay natin na yung ang ating Panginoong Jesucristo'y buhay. Kaya nga kapatid, hanggat may pagkakataon ka, huwag mong sayangin yung pagkakataon na makilala mo ang ating Panginoong Jesucristo. Huwag mong sayangin yung pagkakataon na yan. Huwag mong sabihin na, malakas ako, bata pa ako. Huwag niyong isipin na bata pa kayo. Mahaba pa yung panahon para sa inyo. Mga kapatid, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, hanggat may pagkakataon ka, pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Tanggapin mo si Kristo sa iyong buhay. Kaya nga mga kapatid, nandito tayo para pakinggan ang magandang balita. Kaya nga sinasabi ng Hebrew chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao na sila'y minsan lang mamatay pagkatapos ay ang paghuhukom. Mga kapatid, minsan lang yung buhay natin. Pagkatapos ng buhay natin, naghihintay sa atin yung paghuhukom. So,
Dapat maging handa tayo sa muling pagparito ng ating Panginoon. Maging handa tayo sa ating buhay. Kung kailan ba tayo papanaw, hindi natin alam. Ang bawat isa sa atin, may kanya-kanyang araw ng pagpanaw. Kaya nga sinasabi sa teksto na ating binasa ngayon, ang sino mang sumampalataya at mabutismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Nakakatakot. Kung hindi tayo sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, tayo'y parurusahan. Daranas tayo ng parusa. Saan parusa yan? Kamatayan sa impyerno. Yan ang parusa na nakahanda para sa mga taong ayaw sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinasabi niya, itinapon sa lawa ng apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Mga kapatid, ibinabahagi ang magandang balita na sa gayon, sumampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo. Paano kung hindi ka sasampalataya sa Kanya? Ikaw, na walang pananampalataya, ay daranas ng kaparusahan, na kamatayan sa impyerno. So nandito tayo ngayon, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon. Pagkakataon na pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga pagkakasala. Kaya nga sabi niya, kaya't makinig kayong mabuti sa Kanya na nagsasalita. Ang tumangging makinig sa nagsasalita sa kanila dito sa lupa ay hindi makakaligtas. Sa parusa, gaano pa kaya tayo kung tayo'y tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit? So mga kapatid, ipinapahayag ang magandang balita dito sa lupa. Paano daw kung hindi nyo tanggapin at pakinggan yung salita na ipinapahayag dito sa lupa? Kayo daw ay tatanggap ng parusa. Parusang kamatayan sa impyerno. Paano pa kaya kung hindi nyo tanggapin yung salita ng Diyos na ipinapahayag ngayon? Kaya nga, akala nyo ba yung mensahe na ito ay para lamang sa mga hindi mananampalataya? Ang mensahe nito ay para sa ating lahat. Ito ay para sa ating lahat na nakikinig ng mga mensahe ng Diyos. Especially, para sa atin na mga tumanggap ng magandang balita. Ito ay para sa ating lahat na nakaranas ng espiritual. So, ang salita na ito ay binibigay para sa ating lahat. Especially para sa mga Kristiyano. Kaya nga, bilang mga saksi ni Kristo, tayo, bilang saksi ni Kristo sa muling pagkabuhay ni Kristo, dapat nakikita sa ating pamumuhay na si Kristo'y buhay. Hindi lang sa alam natin si Kristo'y buhay. Dapat nakikita ng mga taga-salibutan na si Kristo'y buhay. Sa atin, sa pamumuhay natin, paano natin may patotohanan na si Kristo'y buhay? Iniutos ni Kristo na ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Utos yun ni Kristo. Ibig sabihin na magandang balita ay sa inyo muna mag-uumpisa. Mag-uumpisa muna sa inyo magandang balita sapagkat tayo yung saksi sa muling pagkabuhay ni Kristo. Ang utos ni Kristo, ipangaral ang magandang balita. Sinabi niya sa lahat ng tao. So, ibig sabihin, dapat sa buhay natin ang magandang balita. Patutuhanan natin si Kristo na ay buhay. Sa pamagitan ng pamumuhay din natin sa liwanag. Pero paano, kapatid? Kung maging tayo man ay katulad ng mga taga-salibutan, minsan lang sa isang taon, sineselebrate yung muling pagkabuhay. Paano? Paano kung dumating sa atin yung ganung bagay? Anong ibig ko sabihin para dito sa bagay na ito? May mga tao kasi sa mundong ito na nagsasabi, dati, mainit ako sa pananampalataya. May mga tao na nagsasabi, dati, napakainit ko sa pagbabasa ng Bible. Mainit ako sa pagpupuri. Mainit ako sa lahat. Spirituality, napakainit ko. Pero bakit ngayon, hindi na ganoon yung pamumuhay ko? May tao na nagsabi sa akin na 2 tao. Ang sabi ng dalawa, dati, saan man ako makasakay, sumasakay ako ng taxi, pinapangaral ko magandang balita kay Kristo. Makasakay man ako ng tren, pinapangaral ko si Kristo. Sinasabi ko sa kanila, magsisi na kayo, tanggapin niyo si Kristo. Ang sabi nila sa akin, dati yun, pero ngayon, iba na ako ngayon. Hindi ko na alam kung bakit hindi ko na ginagawa ang mga bagay na yun. Alam niyo kung bakit? Kasi unti-unti,
yung si Kristo sa buhay nila ay namamatay na. Unti-unti yung pananampalataya nila ay nanlalamig na. Kaya hindi na nila nagagawa yung dati. Katulad ng ginagawa ng taga-salibutan, isang beses na lang i-celebrate yung araw ng pagkabuhay. Pero sasabihin natin, dati yun. Dati na lang yun, pero ngayon wala na. Hindi ko na alam kung bakit. Dapat yung pagkabuhay ni Kristo sa buhay natin ay araw-araw. Hindi yung dati. Sasabihin natin, dati. Si Kristo'y buhay 2,000 years ago na. Tinanggap na natin yung muling pagkabuhay. Maging buhay man tayo, dapat tayo man. Makita ng mga tao na buhay si Kristo. Maging ako man, dumating ako sa point na nalamig din ako sa pananampalataya. Dati ako mainit sa pananampalataya. Pero dumating ako sa point na panlalamig sa aking pananampalataya. Patutuhanan ko lang sa buhay ko. Nung napangasawa kong misis ko, kinukwento ko sa kanya nung bago pa lang kami. Hindi pa siya Kristiyano nun. Kinukwento ko lagi sa kanya na napakainit ko sa pananampalataya. Ginagawa ko, nagdarasal ako. Everyday, nagdarasal ako. Pagkatapos ko ng trabaho, nagpe-pray ako. Takbo ako agad sa simbahan. Pag-uwi ko, bago ako magtrabaho, nagpe-pray ako. Nagbabasa ng Bible. Alam niyo ano sabi niya sa akin? Bakit hindi ko nakikita yung pagiging mainit mo? Kasi kwento na lang yun. Hindi ko na ginagawa. Naging kwento na lang ang pagiging mainit ko sa pananampalataya. Wala na yung dati. Sinasabi ko, dati yun. Ibig ko sabihin, yung pagiging mainit mo sa pananampalataya, hindi pwedeng maging kwento na lang. Si Kristo, buhay siya. Hindi na lang pwedeng maging kwento si Kristo sa buhay natin. Hindi pwedeng maging kwento na lang si Kristo sa buhay natin. Na dating dumaan si Kristo sa buhay natin, naging mainit tayo, pero ngayon wala na. Huwag nating isipin na si Kristo ay patay. Dapat lagi tayong mainit sa pananampalataya. Dapat yung mga dati nating naranasan sa Panginoon, nung tayo'y nananabik pa sa pananampalataya, nung mainit pa tayo sa pananalangin, sa pagpupuri, sa pagkakanta sa Kanya, dapat nananatili siyang buhay. Nananatiling buhay ang pagiging mainit natin sa pananampalataya. Kaya nga, mga kapatid, sabi nga ng ating Panginoon sa Hebrew chapter 6 verse 4 to 6, sapagkat paano pang magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Dati naliwanagan na sila, nakalasap na makalangit na kaloob, at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. So ibig sabihin, yung pagiging mainit natin dati, yung pagiging mainit natin sa pananampalataya, kung tayo maglalamig at papunta na sa pagiging backslide, paano pa tayo maaakay sa pananampalataya? Paano pa tayo maaakay sa pagsisisi kung patay na ang ating pananampalataya? Kaya nga, sa buhay natin, huwag lang isang beses sa isang taon i-celebrate yung muling pagkabuhay. Dapat everyday, alalahanin natin yung tinanggap natin si Kristo. Simula nang tanggapin natin si Kristo sa buhay natin, buhay na tayo rin. Tinanggap natin ang muling pagkabuhay. Tayo man ay mabubuhay sa huling araw. Kung paanong nabuhay si Kristo, tayo man ay mabubuhay din. Kaya nga mga kapatid, yung mga nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa darating na panahon. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos na malasap ang lahat, hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahiyan ng anak ng Diyos. So mga kapatid, sa bawat paggawa natin ng mga kasalanan, sa bawat paggawa natin ng mga pagkakamali, tayo mismo, ipinapako natin si Kristo sa krus. Asan dun yung muling pagkabuhay ni Kristo? Ang ginagawa natin, pagpatay kay Kristo, hindi muling pagkabuhay. Sa bawat paggawa natin ng mga kasalanan, muli nating ipinapako sa krus ang ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, tayo mismo, nagiging sanhi, every magkasala tayo, pinapatay natin sa buhay natin si Kristo. Hindi patay si Kristo, kundi pinapako natin muli si Kristo sa buhay natin. Kaya nga mga kapatid, yung paggawa ba natin ng masama, ganyan ba yung paggunita natin sa muling pagkabuhay ni Kristo? Dapat hindi. Ang paggunita natin sa pagkabuhay ni Kristo, yung pamumuhay natin sa liwanag.
Ipakita natin na si Kristo'y buhay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Hindi yung paggawa ng masama. Hindi yung paggawa ng kasalanan. Hindi pwedeng makita ng mga taga-salibutan sa inyo bilang mga mananampalataya. Kaya kailangan mag-ingat kayo sa inyong mga galaw, sa inyong pananalita, sa inyong mga pagkilos. Lahat ng iyan ay dapat manatili kayo sa liwanag, nang sa gayon makita ng mga tao sa salibutan na si Kristo'y buhay. Kaya nga utos ng Panginoong Jesucristo, habang kayo umahayo, ipangaral ninyo magandang balita. So paano yung may papangaral ng magandang balita kung sa inyo mismo nagmumula ang kasalanan? Kung sa inyo mismo nakikita ng mga tao na namumuhay kayo sa kasalanan? Paano maniniwala ang mga tao sa inyo na si Kristo'y buhay? Gayong sa inyo mismo nagmumula ang kasalanan. Mga kapatid, napakahalaga ng pamumuhay sa liwanag. Kaya nga sinasabi niya sa Mateo chapter 7 verse 6, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga bagay na banal. Baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmalin. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Mga kapatid, huwag tayong magsalita ng mga bagay na banal kung tayo mismo hindi tayo namumuhay sa salita ng Diyos. Lahat tayo makasalanan. Pero ang gusto ng Panginoon, isabuhay ninyo yung salita ng Diyos. Ipakita ninyo na si Kristo'y buhay. Amen. Hindi patay si Kristo. Huwag ninyo siyang ipako sa krus. Huwag kayong mamuhay sa kasalanan. Kayo'y binago na ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, binigyan na kayo ng panibagong buhay. Ang kasuotan na suot nyo ngayon ay si Kristo mismo, kanyang dugo mismo. Kaya nga ipakita ninyo sa pamumuhay natin yung liwanag. Bakit hindi tayo mamuhay na lang sa liwanag? Nang sa gayon, makita ng mga tao na ang Diyos ay buhay. Na si Kristo'y buhay. Kaya nga sinasabi sa Mateo chapter 5 verse 16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. So tayo mismo ang example upang maipakita natin na si Kristo'y buhay. Sa pamamagitan ng pamumuhay natin, paggawa natin na mabuti, sa pamumuhay natin sa liwanag, ang mga tao ay magpupuri sa Diyos at mananampalataya sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, napaka-importante na tayo'y maging example. Kasi nga ginawa tayo ng ating Panginoong Jesucristo na bilang mga saksi. Ibig sabihin, bilang mga saksi, patotohanan natin na si Kristo'y buhay. Kaya nga iniutos ng ating Panginoon, mamuhay kayo sa liwanag ng sa gayon kapag nakita ng mga tao, papupurihan nila ang Diyos. Paano? Kung tayo mismo ay namumuhay sa kadiliman? Paano kung tayo mismo ay pinagmumulan ng pagkakasala? Paano nila pararangalan ng Panginoon? Hahamakin nila ang Panginoon. Sasabihin nila, anong klaseng Kristiyano yan? Nagsasalita siya patungkol sa salita ng Diyos, pero siya rin naman ginagawa niya mga bagay na iyon. Paano nila pararangalan ng Panginoon? Pero kung namumuhay kayo sa liwanag, magpupuri sila sa Panginoon at mananampalataya pa sila at maliligtas ang kanilang kaluluwa. Kaya mga kapatid, sabi nga ng Panginoon, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuting, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. So mga kapatid, sa buhay natin, mga mananampalataya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Kung ano nasa kanila, kung namumuhay sila sa kadiliman, hayaan niyo sila. Kayo, mamuhay kayo sa liwanag. Amen. Kaya mga kapatid, paano kayo mamumuhay sa loob mismo ng tahanan? Mga magulang, paano yung may papakita na si Kristo'y buhay? Dapat may pakita ninyo sa inyong mga anak. Paano kung yung mga anak ninyo hindi naniniwala kay Kristo? Paano kung nakikita ng inyong mga anak, hindi nyo naman sinasabuhay ang salita ng Diyos? Paano kung maniniwala? Paano maniniwala ang iyong asawa na si Kristo'y buhay kung ang asawa mo ay hindi rin namumuhay sa salita ng Diyos? Paano maniniwala ang iyong mga kapatid kung ikaw mismo hindi nakikitaan ng liwanag? Paano sila maniniwala sa iyo?
Kung ikaw mismo ay hindi pinagmumulan ng liwanag, paano sila magkakaroon ng liwanag? Kung kayo mismo ay nasa kadiliman. Kaya mga kapatid, sa loob mismo ng tahanan, dapat mag-umpisa ang pananampalataya. Sa loob mismo ng tahanan, makita na ang Panginoong Jesucristo'y buhay. Kaya mga kapatid, dapat tayo mamuhay sa liwanag. Sa pagpasok pa lang natin ng simbahan, dapat masaya na yung mukha ninyo. Kaya nga si Maria Magdalena, pagpasok nila doon, umiiyak sila. Ano sabi ng anghel sa kanila? Bakit hinahanap ninyo ang buhay sa lugar ng mga patay? So ibig sabihin, pumasok kayo dito, hindi patay si Kristo. Nandito kayo dahil buhay si Kristo. Nandito si Kristo buhay. Kaya nga nandito tayo para pakinggan ang magandang balita. Dahil si Kristo'y buhay sa buhay natin. Kaya mga kapatid, huwag nating sayangin ang pagkakataon na binibigay sa atin ng ating Panginoon. So iaalay natin ang ating sarili bilang handog na buhay. Kung paano ang ating Panginoong Jesucristo nag-alay ng buhay para sa atin, dapat man tayo mag-alay ng buhay sa pangangaral na magandang balita kay Kristo. Ipakita natin ang ating Panginoon ay buhay. Kaya nga sabi niya, mga kapatid, ano man ang kalagayan ninyo nung kayo'y tawagin, manatili kayo sa ganung pakikiisa kay Kristo. So kung ano man ang kalagayan nung una kayong tawagin ng ating Panginoon, kung gaano man kayo kainit nung panahon na iyon, manatili kayo doon. Manatili kayo sa pagiging mainit. Huwag ninyong hintayin na kayo malamig pa sa pananampalataya. Huwag ninyong hintayin na kayo malihis pa ng landas. Sabi ng Panginoon, mag-iba kayo ng landas. Ibig sabihin, magpatuloy lang kayo sa inyong paglakad sa ating Panginoon. Huwag kayong liliko sa daan na ibinigay sa inyo ng ating Panginoon. Huwag kayong magpapadistract sa lahat ng bagay sa inyong paligid. Mag-iba kayo ng daan. Huwag kayong makikiayon sa takbo ng mundong ito. Kung ano man ang nararanasan ng mundong ito, kahirapan man yan, hayaan nyo sila maghirap. Kung kayo man ay nahihirapan, hayaan nyo rin na maghirap din kayo. Basta manampalataya kayo sa ating Panginoong Jesucristo. Ano man ang mga pag-uusig na dinaharanas nyo sa buhay ninyo, manampalataya lang kayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, bilang mga mananampalataya, dapat makita sa buhay natin na si Kristo'y buhay. Hindi lang sa alam natin na si Kristo'y buhay. Alam ko na, alam ng mga Kristiyano lahat ng yan. Alam nilang lahat na si Kristo'y buhay, kaya nga nananampalataya sila. Pero sa buhay natin ngayon, na ibinigay ni Kristo, dapat maging tayo man, maging reflection sa ating buhay, na si Kristo'y buhay. Hindi lang sa karunungan na meron tayo na alam natin na si Kristo'y buhay, kundi isinasabuhay talaga natin na si Kristo'y buhay. Kaya mga kapatid, sinasabi din sa aklat ng Roma chapter 6, verse 3 to 6, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabutismuhan kay Kristo Jesus ay nabutismuhan na sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamagitan ng butismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung kasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan, tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay. Tulad ng kanyang muling pagkabuhay. So, kung paano namatay si Kristo, tayo man ay namatay na sa kasalanan. At kung paano muling binuhay si Kristo, tayo man ay muling bubuhayin sa huling araw. Kung tayo ay namumuhay sa pananampalataya. Kung tayo ay namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, isipin niyo mabuti, kung dati napakainit niyo sa pananampalataya, kung dati nagbabasa kayo ng Bible, kung dati mahaba yung prayer niyo, kung dati umiiyak kayo sa inyong panalangin, kung dati nakakapag-evangelize pa kayo, kung dati naipapangaral ninyo magandang balita, pero ngayon hindi niyo na nagagawa. Ibig sabihin, isipin niyo na mabuti, baka patay na ang inyong pananampalataya. Baka hindi niyo na naiisip na si Kristo'y buhay. So alalahanin ninyo yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Si Kristo'y namatay, nag-alay ng dugo para sa ating lahat ng mga makasalanan. Si Kristo'y namatay para sa ating mga pagkakasala. Wala na yung dati nating buhay. Namatay na yung dati nating makasalanan na buhay. Tayo ngayon ay may panibagong buhay na. Tayong lahat ay tumanggap ng panibagong buhay. Tayong lahat ay bubuhayin sa huling araw. Kaya nga mga kapatid, tayong lahat
Pagsisihan natin ang ating mga pagkakasala. Nang sa gayon, makabalik tayo muli at maging mainit tayo muli sa pananampalataya na ito. Kaya nga, isipin natin, alalahanin natin, pagbulay-bulayin natin yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Si Kristo'y namatay para sa atin na mga makasalanan. Pero si Kristo'y buhay. Hindi patay si Kristo. Hindi isang beses sa isang taon sineselebrate ang muling pagkabuhay ni Kristo. Kundi araw-araw dapat i-celebrate natin si Kristo sa buhay natin. Sa bawat paggising natin, alalahanin natin na si Kristo'y buhay. Sa bawat paggising natin, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Pasalamatan natin yung kanyang kagandahang loob na ibinagkaloob sa atin. Kahit na hindi tayo karapat-dapat na tumanggap ng kanyang kagandahang loob, ginawa pa rin ng ating Panginoon yun dahil mahal niya tayo. Ayaw ng Panginoon na tayo mapunta ng impyerno. Pero, paano kung itanggi natin siya sa huling araw? Paano kung malamig na tayo sa pananampalataya? Sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang lahat ng hindi sumasampalataya sa Kanya, ang lahat ng hindi tumatanggap sa Kanya ay parurusahan. Tayo mapupunta ng impyerno kung tayo hindi tatanggap ng magandang balita. Kaya nga hanggat nabubuhay tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na pagsisihan lahat ng ating mga pagkakasala. Alalahanin ninyo na si Kristo'y nag-alay ng buhay para sa atin. So mga kapatid, kung tayo nakakaramdam ng panghihina sa pananampalataya, isipin niyo mabuti yung ginawa ng Panginoon para sa iyo. Yung sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin. Ginawa niya yun na sa gayon. Hindi ka na mapunta ng impyerno. Sabi nga ng ating Panginoon, wala nang handog na may handog pa para sa inyo. Para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Wala nang handog para sa inyong lahat. Ang naghihintay na lamang sa inyo ang kapahamakan na naglalagabgab na impyerno. So hanggat nabubuhay kayo, binibigyan kayo ng tsansa ng ating Panginoon na mapagsisihan lahat ng inyong mga kasalanan. Alalahanin niyo muli na sa gayon, maging mainit kayo muli sa pananampalataya. Sabi nga ni Lord, balikan niyo muli yung lahat ng mga ginagawa niyo nung kayo'y mainit pa sa pananampalataya. Alalahanin niyo ulit yung mga bagay na yun. Isipin niyo mabuti kung ano ba yung ginagawa niyo nung una kayong sumampalataya sa ating Panginoon. Alam niyo, tuwing ako'y malalamig, ganun ang ginagawa ko. Kung ano yung mga pinapakinggan ko na kanta nung una, binabalikan ko ulit. Yung mga preaching ng pinapakinggan ko ulit para lang ma-revive ako. Para lang makabalik ako at para lang maging mainit ako muli sa pananampalataya. Lahat ng yun ay ginagawa ko kasi nga, once na nalamig ka na, dire-diretso na yan. Malalamig ka, magiging patay na ang iyong pananampalataya. Paano ka pa makakabangon? Sabi nga ni Lord, wala nang kapatawaran. Wala nang handog para sa inyong mga kasalanan. Naghihintay na lang sa atin ay ang kaparusahan sa impyerno. So mga kapatid, isipin niyo mabuti. Hanggat nabubuhay tayo, may pagkakataon pa tayo magsisi sa ating mga kasalanan. So itong oras na ito, isipin niyo yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Hindi lamang ang muling pagkabuhay niya, kundi yung ginawa niya para sa atin ng mga makasalanan. Kaya nga sa oras na ito, tayong lahat ay umawit. Umawit muna tayo bago tayo magdasal sa ating Panginoon.